Hello, welcome na naman po dito sa aking YouTube channel. Nandito po na naman ang inyong Lolo Ben at magbibigay sa inyo itong araw-araw na kwento ko sa inyo. Alam niyo, nandito ako ngayon. Alam niyo naman na nandito ako sa Los Angeles, nagbabakasyon. At alam niyo, ang una kong napansin dito ay yung efficient na mass transportation system nila. Ang ibig ko sabihin is yung metro bus, yung bus system. Kasi sa experience natin sa Manila, malayo na yung mass transport natin sa Manila, hindi maayos dahil matraffic. Alam niyo, dito sa Los Angeles merong Metro Bus Authority at ito ay hawak ng gobyerno. Dati noong panahon ni former President Ferdinand Marcos, yung mass transportation system natin sa Metro Manila ay hawak ng Metro Manila Development Authority. Kaya nga meron tayong mga lab bus noon. Aircon bus pa yan at saka paikot sa mga importanteng lugar sa Metro Manila. Kuminsan ang pagkaalam ko, yung main station noon, ang Metro bus ay sa Quezon City. At ito ay umiikot mula sa Quezon City, iikot papuntang Caloocan, tapos papunta ng Manila, iikot Pasay, papuntang Makati, papuntang Pasig, Mandaluyong, Pasig. Tapos from there, babalik uli sa Metro bus station sa Quezon City. So ikot lang yan. At maayos po yung sistema noon. Air condition, mura ang bayad, maraming buses, at saka efficient yung schedule ng mga buses noon. Pero after nung people power, biglang nawala yung mga anything that is connected with the former President Marcos, nawala. I'm sorry to say na parang napupunta na ako sa political situation ito. Pero ang importante dito yung paano mo dadalhin yung bus o karamihan ng tao from one place to another. So ito ang pinag-uusapan natin ngayon ay yung mass transport system natin. Hopefully, nabasa ko sa Facebook newsfeed ko na 15% complete na yung unang magiging Manila subway system natin. What is 15% of total of 33 kilometers na distansya itong subway? Mga 5 kilometers lang yan. Kailan sinimulan ito? Last year pa yata. O start of this year. Dahil ngayon lang yata, nung last year matagal nang dumating yung boring equipment, pero early this year lang nasimulan yung pagsisimula ng pagbore ng tunnel. So sa tingin ko medyo mabagal yung trabaho, pero bigyan pa rin natin yung ating administration ng gobyerno na gawin ito, at least nasimulan na natin. Alam niyo yung experience ko dito sa Los Angeles Metro bus system, on time yung kanilang bus, minsan late ng kaunti, pero ang mahirap lang dito is yung interval ng mga bus na dumadating. Kung minsan mabilis, kung minsan mabagal, at saka depende sa ruta ng bus. Kung minsan yung ruta ng bus maraming tao, kung minsan yung ibang rota kakaunting tao. Pero kanya-kanyang destinasyon kasi yan kanya-kanyang street ang dinadaanan.
Pero makikita mo ang efficiency ng bus transport system nila. Meron silang dalawang klaseng buses ito. Isa yung Metro Bus, ay tatlo. Isa yung Metro Bus, yung kulay yellow, at meron silang Metro Rapid Bus. Ito yung kakaunti lang yung stops na tinitigilan, mabilis, at ang kulay ng bus pula. At meron din yung LADOT ang tawag, LA Department of Transportation Bus. Ito yung kulay blue naman. So ang mga difference ito is yung kulay pula na Metro Rapid, ito ay konektado sa subway system ng Los Angeles. Kasi parang lumalabas na wala pang 10 taon yung subway system nila rito. Magsisimula sa Union Station doon sa downtown, papunta doon sa North Hollywood. Hindi ko lang alam kung ilan yung distansya, pero maraming sineservisan itong subway na ito. Hindi ko pa nasusubukan yung sumakay ng subway nila, pero maganda rin i-experience at sasabihin ko sa inyo dito kasama sa aking mga kwento dito sa vlog na ito, at may experience natin. Kasi karamihan sa mga syudad na napupuntahan ko, lalong-lalo na sa Europe, sa Japan, sa Hong Kong, subway system ang very efficient sa kanila, at halos lahat-lahat yung mga tao na pumupunta from one place to another, subway yung ginagamit. So dito sa Los Angeles meron silang subway, pero limited lang, hanggang doon lang sa North Hollywood. Napuntahan ko nga yung pinaka end ng subway, at malapit sa bahay ng anak kong lalaki. So itinur niya ako doon. Pero one of these days susubukan natin sumakay sa subway at gumawa din tayo ng ganitong content. Ngayon, ang pangalawa na ito yung kulay orange. Ito yung Metro Bus nila. Itong Metro Bus, pumupunta ito from one district o one city to another. Meron akong nasakyan na umabot hanggang sa Commerce, City of Commerce, kasi nandun yung pinakamalapit na outlet store, at nasakyan ko yan. At ngayon yung blue naman na LADOT, ito yung maliliit na streets na hindi napupuntahan ng Metro Rapid Bus at saka yung Metro Bus na orange ang kulay. Kuminsan ito maganda. Merong mga araw na yung pasahero hindi nagbabayad. Tinatakpan nila yung top machine nung bus at dire-diretso ka lang, libre. Kadalasan yung blue, yung LADOT, libre. Kasi short distances lang naman yan. Kung minsan, kung gusto kong pumunta ng park na ayaw kong maglakad, sasakay ako doon kasi may malapit na bus station, bus stop. Doon mula sa bahay, lalakad lang ako ng 30 meters, patapos nandiyan na yung bus. Pero yun lang ang negative result itong mga bus dito is kung minsan maghintay ka ng matagal sa mga connecting bus na sa pupuntahan mo. Kuminsan kasi mga pinupuntahan ko, dalawang palit ng buses. Kuminsan mabilis yung first na bus. Pagdating mo doon sa next leg ng bus station ng trip mo, maghihintay ka. Kuminsan kasi pagdating mo doon, kalalampas lang yung panis. Kaya ganoon ang nangyayari. So ako, kung gusto kong pumunta ng Glendale, medyo malayo yon, abutin ako ng 50 minutes. Kung gusto kong pumunta sa downtown, malapit lang,
mga ilang stops lang yan. Aabutin din ako ng 20 to 30 minutes. Pero ang paborito kong pinupuntahan dito is pupunta ako sa library, pupunta ako sa park. Pero kung minsan naglalakad na lang ako. Pero pang may gusto akong puntahan, kumain sa restaurant, kumain sa gusto kong kainan, lalo na sa mga kainan na nasa mall, sumasakay ako ng bus at very efficient. So alam nyo, matagal na yung mga ating mga namumuno sa ating bansa sa Pilipinas na na-experience nila itong ganitong klase ng mass transport. At syempre yung mga natatalaga din ng mga head ng acting transport ministry or department, alam nila ang mga ganitong sistema. Pero yun lang, mahirap i-implement eh. So maganda na ang sistema nung panahon ni former President Marcos. Pero I'm sorry to say, nagiging political na naman itong topic ko. Pero kung minsan maganda rin i-compare eh. Nung panahon ng kabataan ko, dahil noon mga 20s, 30s, nagsisimula pa lang ako na isang opisyal ng Philippine Army, nakikita ko ng convenience noon. And of course, kakaunti pa ng mga sasakyan noon, di ba? So yun lang po ang ating pag-uusapan ngayon, yung mass transport system natin kumpara sa iba't ibang nasyon, iba't ibang bansa. Hong Kong maganda, very efficient. Doon sa Japan super ganda kasi on time talaga yung train o yung bus. Talagang perfect na perfect. Pag sinabing 8:20 talaga darating yung bus o yung train sa subway. At saka ang daming mga lines. Meron silang red line, green line, kung ano-ano. So very efficient po. Kahit saan ka pumunta sa Japan, ay maaabot mo. Meron pa silang mga bullet train para sa mga long distance. At meron din silang long distance buses na murang-mura. So sana maging ganon din ang ating bansa sa Pilipinas. Pero at least nasimulan na dahil magkakaroon na tayo ng subway na magsisimula mula sa Quezon City hanggang sa bandang airport or airport. And malaking bagay ito. At ang maganda pa dito is yung bahay ko ay malapit sa istasyon ng subway. So ang dali-dali kong mamasyal kung gusto kong pumunta ng Quezon City, gusto kong pumunta ng BGC. Isang ride lang eh. Mula doon sa Port Bonifacio papuntang sa BGC, nandun na ako sa BGC. Ang sarap mag-standby sa BGC kasi ang BGC ngayon parang park na rin eh. Pwede kang mamasyal, pwede kang kumain, pwede kang mag-relax. So ganun po ang ating future sa Metro Manila. So yun lang po ang aking kwento ngayong araw na ito. At shout out kay Mr. Antonio Lumbay. Si Mr. Antonio Lumbay, isa sa mga regular ko ring mga nagko-comment at subscriber dito sa YouTube channel na ito. Salamat Mang Tony. At sana mabuhay kayo. At sana rin shout out din yung mga talagang palaging nanonood sa aking YouTube channel. So yun lang po ang aking kwento ngayong araw na ito. Salamat po at nandito ako ngayon sa tennis court malapit sa bahay at ayan po, para may naglalaro. So salamat po at magandang araw po sa inyong lahat. Bye!